ka na ba to the point na gusto mong magpagulong sa damo o kaya ay humilata sa buhangin? Akala mo insect bite lang o allergy sa hipon? Well, that could be urticaria o hives. Kaya alamin natin, kailan nga ba dapat ikabahala ang hives o pantal? Let's get to the bottom of these itchy situations. Dito lang sa Doctors on TV. Sa tuwing mangangati ang balat, marami sa atin ang agad nag-iisip ng lamok, allergy o kaya naman init ng panahon. Pero ang urticaria o hives ay hindi lang basta kati-kati sa balat. Kaya naku, tara na at balikan ang pinagmulan at mga katotohanan tungkol sa hives sa ating dose of information. Noong 18th century, ang terminolohiya ng urticaria ay unang ginamit ni Dr. William Callan at ito ay hango sa salitang Latin na urtica desica. Ibig sabihin ay stinging nettle, kung saan ay inilarawan ito ni Herberder noong 1772. Isa sa bawat 5 tao ang nakararanas ng hives o urticaria sa kahit anong punto ng kanilang buhay, kaya ito ay kilala bilang isang pangkaraniwang skin condition. Pero hindi lahat ng hives pare-pareho. May tinatawag tayong cholinergic urticaria. Ito yung klase ng hives na triggered ng init, ehersisyo, stress o pagpapawis. May mga taong nagkakaroon ng chronic urticaria o hives na tumatagal ng higit sa 6 na linggo. 7% sa kanila ay may cholinergic type. Napakatagal na pala mula nung nadiskubre ang urticaria o hives at sa dami po ng posibleng trigger factors ng urticaria, maaaring pagkain, gamot, stress o kahit yung bagong ginamit mong mga beauty products. Kaya para mas maunawaan ang sanhi at gamutan ng hives o urticaria, we're joined by a renowned allergologist and immunologist for both kids and adults. Welcome to Doctors on TV, Dr. Fatima Johanna Santos Ocampo from Makati Medical Center. Hi, Doc. Welcome to Doctors on TV. Thank you, Sarah. I am glad that you're having me right now. Yeah, it's of course a pleasure on our part, no, Doktora. And marami tayong matutulungan yan, Doktora. Thank you. And you might want to greet our viewers muna po. Okay, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat, no? Sana ay kayo'y alive na alive at papakinggan natin ang very interesting topic na mukhang popular ngayon, ano? And it is also National Allergy Month. That's why andito kami to talk about mga kondisyon na related sa allergy. Thank you, Doktor. Napakaganda nyo. Thank you. Ito, Doktora, ano nga ba ang urticaria para mas naintindihan ng ating mga viewers? Tapos kailan to tinuturing na mild lang o kaya kailan ba to delikado na? Okay. Yung urticaria, yan yung ating fancy term for hives o kaya yung, may Filipino term, no? I just forgot. Pero basically, it's yung nakikita natin na matambok, na rash, no? Na umbok siyang ganon, tapos karaniwang makati siya, at saka it can be on any part of the body, no? So, descriptive term. Pero ang cause ng urticaria ay marami, hindi lang isa. So, merong mga causes ng urticaria na carry lang, na hindi masyadong nakakatakot, pero minsan, siya ay pwede ring associated sa mga kondisyon na medyo delikado. Oh, okay. So, Doktora, kanya na-mention yung Tagalog term, tagulabay ba yan? Tagulabay, tama ka dyan. Tagulabay, okay. And, pero Doktora, ito ba nag-iiba ba to kung gaano bang tumatagal ang urticaria? Kasi di ba naririnig natin yung acute urticaria and chronic. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Okay. Yung acute urticaria, it's really when, yung short term lang siya, hanggang less than 6 weeks. Ayan. Pag chronic naman, pag panay-panay yung urticaria na hindi tumitigil more than 6 weeks na. So, pwede yan na maging ilang months or even ilang taon. Yun ang chronic. At ang hindi lang yon, may difference sila ng trigger, ng cause. So, iba yung set usually ng trigger ng acute urticaria
sa chronic urticaria. Okay, so you mentioned about the triggers, no? So, usually, ano yung mga triggers? Ano yung pwedeng makapagpalabas ng urticaria, lalo na po dun sa mga bata? So, yung acute urticaria, umpisahan natin, yung short term, karaniwan yan, infection yan. So, triggered siya ng usually, mga virus, napaka-notorious yan, na nakakapag-cause ng urticaria. So, of course, pwede rin yung allergy. So, food, medicine, kung ano-ano, mga pina-apply natin sa balat natin, pwede, no? Bites, insect bites, pwede mag-urticaria. Ngayon, yung sa chronic naman, minsan merong hidden allergens, kunyari sa food na hindi pa natutukoy, kaya hindi natatanggal, o kaya sa trabaho nila, na-expose sila to something, a chemical related sa work nila. And of course, we also start talking about yung mga autoimmune disorders, autoinflammatory disorders. So, marami yan, no? So, yung bang ibig sabihin yung immune system natin, dapat na pinoprotektahan tayo sa mikrobyo, medyo pumupunta siya sa mga organs natin, katulad ng skin, tuloy nagkakaroon ng urticaria. So, usually yung chronic. Tapos, pwede rin parasites. No, yung mga bulate. Bulate. Oo, pwede yan. Nako. At minsan, di lang urticaria, may pamamaga pa yan. Tapos, meron pang yung bacteria na meron tayong associated siya sa maasim na tiyan, gastritis, yung tinatawag na H. pylori. Helicobacter pylori. Oo, so yan, associated dyan, no? So, you think of all those things na hindi na allergy. Pero, can induce pala Yes. urticaria. Doktor, how about yung stress? And, yung panahon din. Ibig sabihin, pag taglamig ba o tag-init? So, meron pa rin bang nagtitrigger ba yan ng urticaria? Okay. Yung stress, kasi depende kung anong type yung stress, yung pinag-usapan natin. So, ang sa tingin ko lang, lahat ng kalagayan, lahat ng medical condition na aggravate ng stress. It makes it worse, no? Pero for stress na diretso na magpapa-urticaria, wala pa tayo enough proof na yun. But it can really make it worse. It can make you more itchy. Nako, talagang mas stress ka dahil may stress ka pa at may urticaria. Okay. Hindi kaya ako natanong kasi naririnig natin yan kasi nasa aesthetic dermatology ako, doktora, and though may training din ng clinical, clinical dermatology. So, may mga na-encounter tayo ng mga solar urticaria, cholinergic, sa pag-aaral noon, parang sinasabi na miski minsan ang pawis mo pwedeng mag-cause ng urticaria. Totoo ba yung ganon, doktora? Parang ganon, pero actually hindi yung pawis. Sometimes, yung kunyari sa solar, I think yung mga late findings nila, parang meron minsang something on your skin na combined with your sweat at saka dahil naarawan ka, nagpapa-urticaria. I see. So there's that something na parang medyo hidden. Yung namang vibratory urticaria, no? Yun naman ibang klase. Ikaw ay nagbabibrate. Minsan yung workers na they use machines that vibrate, minsan nagka-urticaria. Tapos meron rin tayong yung sinabi mo sa cold. Yan, Cold meron talaga niyan na cold weather can make you break out. Okay. And, pero doktora, kanina di ba na-mention nyo, iba yung triggers na pambata, iba pa sa matanda. Why is it so? Not really. The same. Same. Across the ages, we still look for the same triggers. So, pag nag-test tayo, ay hahanapin natin yung pareho ang testing na ginagawa natin sa matanda at sa bata. Siguro yung mas common, medyo iba sa side ng mas bata, sa side ng mas Depende matanda. kasi kung saan yung exposure nila, doktor. Yeah, of course. Yeah. Siyempre, like sa mga matatanda, siyempre you expect may mga occupational hazards sila na wala naman ang mga bata. At saka, polypharmacy, marami nang iniinom na gamot. So, pwede nagre-react pala sa gamot. Marami ng comorbidities ng mga matatanda. Iba-iba yung maintenance. Totoo. And even the comorbidities are also implicated sa pagka-develop ng urticaria. However, more than that, can it be more serious? Okay? Nakakatakot ba ito? Kasi akala na hindi, mawawala din yan. Kaya yung iba, di ba, hindi, siguro may nakain ka lang, mamaya wala na yan. So, I mean, when should this be taken seriously? Okay. At totoo naman in fairness, no, meron namang mild na hindi naman talaga sobrang nakakatakot, no? Pero yung siguro important guide, kunyari meron kang tagulabay at yun lang.
Wala ka ibang nafe-feel, hindi ka naglalagnat, hindi ka nanghihina, ganyan. So, yun, hindi naman emergency yun. Nakakatakot. Minsan, yung itsura mo, makate, pero pwedeng hindi naman life-threatening, nakakamatay. Pero siguro ang guide, kapag nag-urticaria ka, pagkatapos may kombinasyon na ibang organ systems ang na-affect. Kunyari, nag-urticaria ka, tapos yun na nga, naglalagnat, o kaya, hindi ka na makahinga. So, respiratory system, o kaya, nahihilo ka na, bumagsak na palang blood pressure mo. So, ang tawag dyan, pag may mga kombinasyon ganyan, yung anaphylaxis, which is a severe allergic reaction. Emergency yun. Naku, so yan dapat talaga mabantayan. So ano yung mga senyales, doktora, yung mga sinabi nyo kanina? Oo. And then, pagka meron ng ibang, bukod dun sa mga pamamantal at nakita na merong kasama daw, may kakombinasyon ng mga sinabi ni doktora, yan ay, it has to be considered an emergency. Itakbo ka Or at least, yung bang huwag nyo ipagpaliban, patingin sa doktor. Okay. Oo. Pero doktora, kapag ganyan, meron ba silang, kumbaga, kunyari, nag-iintay pa ng maghahatid or what? Ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga kababayan na habang nag-iintay para at least somehow mapigilan natin yung pag-progress o paglala nung attack ng urticaria? Okay. Kung urticaria alone, no, pwede naman tayong mag-antihistamine, no? Sa atin, I think marami na rin tayong mga over-the-counter na antihistamines na maganda ang safety profile. So, pwede naman yon. Pero yun na nga, lalo na pagbata, kailangan may plano na tayo na magpapatingin, huwag ipagpaliban. Na, sige, antihistamine ka na lang, tapos hindi mo pinakita. Ipakita sa inyong pediatrician, no? So, importante para ma-sort out natin. I see. And ganong katagal na nag-antihistamine na hindi pa nawawala, ibig sabihin nito, hindi nyo na to kaya sa bahay, kailangan na makita ng doktor. Kasi di ba, usually, lalo na ngayon, it's so easy to get mga over-the-counter medications, eh. Oo. Di ba, iba nga online pa kinukuha, madali eh. So basically, nagsi-self-medicate eh. Pero hindi natin alam, baka mamaya mas lumalala ang condition, not only for urticaria, but it's applicable in other medical conditions as well. That's right. You're very correct in that. So talagang, in any case, kung talagang hirap lang kayo makapunta, sige, merong antihistamine. Pero kailangan nakaplano na kayo na pupunta na kayo sa specialista or sa doktor nyo, sa general practitioner nyo, sa pedia nyo, sa internist nyo, para mag-guide. Kasi lalo na pag lumala, siyempre, you will not be able to tell that kung lalala. Oo, kaya nakaano ka na talaga, handa ka na talaga magpakita. Oo, ayan. Okay, so magandang paalala yan sa atin mula kay doktora. So, pero ito, doktora, once na dumating na, say, for example, sa clinic ninyo or sa ER, saan ba mas madalas nakikita ang urticaria patients? Sa private clinic nyo or sa ER? Okay. Kasi that's interesting, di ba? Ito natin makikita yung parang sense of urgency ng karamihan. Alam mo, that's a very interesting question, no? Unfortunately, wala akong numbers, no? Pero magandang study yan, Kasi madalas ang urticaria na nakikita sa ER rin. ER. So, pero makikita mo sila, pagka nakita mo sila, kunyari sa clinic, ang kwento ng buhay nila, nakapabalik-balik na sila sa ER. Kaya parang sinisip ko, siguro nga madalas sa ER. Kasi by the time pumunta na sa'yo, nakailang ER na sila. Magandang study yan. Thank you, Doctor. Hindi kasi, di ba, pinag-uusapan kasi natin yung kailan siya an emergency, kailan hindi, kailan life-threatening, kailan hindi pa. Okay? Kasi, di ba parang, I'm sure na-encounter nyo to, na pag dati sa ospital, pagka ganyan na, ang tagal-tagal, 1 linggo nang nagtatae nagdudumi ang bata. Okay. So, kung kailan naman hating gabi ng ika-7th day, tsaka diba? dadalhin. Sorry pa sintabi ko sa mga nag-aalmusal. So, syempre, kaya hindi mo maiwasan yung mga practitioner, bakit naman ngayon nyo lang dinala? So, syempre, minsan mistaken pa tayong masungit sa But, of course, it comes with pag-aalala talaga, di ba? Yung genuine care natin. Yung concern natin yung sa concern kanila, natin. no? And yung sinabi yung doktora na hindi lagi nakakatakot. Pero, it's always safe to have a healthy dose of fear, diba, doktora? Oo. At saka yung nagpaplano kayo. Huwag kayong mag-Dr. Google o yung self-medication, di ba? Yung pinag-usapan natin, emergency, na hindi ka talaga makaalis.
makapunta sa nearest doctor or hospital, yun lang siguro. But you really have to think, kailangan magpatingin ako sa isang legit na doktor. Opo, yeah. Yung sinabi niyo kanina, it doesn't have to be an allergologist initially, pero kailangan merong medical expert, okay, para properly guided po, okay? So, yun. Pero doktora, once you have seen the patient already, okay, and you have, you're considering urticaria lang, meron bang nangyayari na tingin nyo urticaria pero there's, mas malalim pa pala? Ay, oo. Kasi ang urticaria minsan namimimik, no? Meron tayong tinatawag na urticarial vasculitis, for example. Yung urticarial vasculitis, ibang mechanism niya, no? Pero mukhang urticaria lalo na sa umpisa. So, yung 'di ba urticaria, yun yung umbok na makate, no, namumula. Tapos ang urticarial vasculitis, pwedeng ganun mag-umpisa, pero nag-evolve. Minsan, hindi na natatanggal, hindi nagwo-work ang antihistamines. Tapos, ilang araw na, hindi siya umaalis dun sa isang lugar na yon. At lalo na kung masakit, hindi lang makate. So, yan. At saka ngayon, minsan, bakit may lagnat na ako? May mga ganyan-ganyan na. So, yan, pwede talagang... So, may mga dapat bantayan talaga. Bantayan. At sasabihan natin sa patient na kapag nagkaroon ka ng mga pagbabago, may bago kang simptomas, nako, mag-atubili at mag-report ka agad. Diba? Okay. So yun. Pero doktora, what are the diagnostic measures that you request for to confirm na parang ito urticaria lang to, plain urticaria case, okay? Well, of course, yung the clinical eye, diba? Yan yung una natin. Nakita mo pa lang, tinanong mo yung history. Yung na-mention ko kanina na, gaano katagal na ba yan? Nandiyan ba yan? Ilang araw na yan? Hindi gumagalaw. So, yun mga clues. So, pag nagkaroon kami ng clues na ganyan, hindi lang allergy yung iniisip namin dyan, no? So, titingnan namin, minsan magba-blood chemistry kami, maggagawa kami ng mga inflammatory markers, katulad ng mga CRP, ganyan. Minsan nagpapabiopsy ako sa ating friendly neighborhood derma. Tapos, ibang gamutan niya. So, kailangan yung testing natin tailored towards that. So, kung ano pang mga pinapakita ng pasyente, kunyari, parang nilalagnat siya. So, ayan na, ibang test na siguro for infection and urinalysis, yung mga ganyang test for infections, incorporate namin yon. So, depende talaga sa presentation ng pasyente. And of course, yung yung history taking also, doktora, no? Very important. Naku, kaya dapat sa ating mga kasangbahay, tandaan natin ano ba yung mga kinain, saan na-expose, ano yung mga dapat nila doktorang i-review or parang i-backtrack nila sa kanilang memory. Oo, alam mo, nakakatulong yon, no? Yung cooperation ng ating family members, kung sino yung kasama ng patient, lalo na pagbata. So, yes, kung pwedeng ilista nila, at within the past 24 hours, ano ba itong kinain or na-expose, nasan sila, anong ginagawa, may pagbabago ba sa environment. Kaya importante rin na, as soon as possible, magpakita sa doktor kasi para naalala mo pa lahat. Oo nga. Hindi yung ilang linggo na, tapos siya ka lang pupunta sa doktor. Tapos pag tinagno ng doktor ang history, hindi ho namin sure, nakalimutan. At saka maganda mag-take ng photo. Lalo na ngayon, di ba, halos lahat ng cellphone. Lahat meron ng camera, so wala nang excuse. Pero dapat wala pong filter at saka walang flash. Wala kaming makikita dyan, di ba, doktora? Tama. Okay, so basically, doktora, yun yan, dapat yun po, very key factor talaga yung yung kailan nagkaroon ng yung onset. Yes. Okay, kasi minsan, 2 linggo na ho to, so paano pa natin ma-check, di ba? Okay, so once diagnosed, so basically, nakuha nyo ng history, and then, establish nyo na yun, sa basic urticaria, and how do you go about the management, doktora? It will always depend on the root cause of the urticaria. Remember, I said pwedeng allergy, pwedeng infection, pwedeng autoimmune disorder, pwedeng parasites, no? So, important na you go through yung pagte-testing natin para malaman natin alin dun yung triggers. It will always depend sa trigger. Now, yung kate, ang antihistamine usually nagagamit natin, pero it may not be enough. Kaya always it will be the root cause, hindi siya uniforme. So case-to-case basis. It's case-to-case, a deep history taking na maganda, tapos yung testing will follow. Doon magde-determine ano yung talagang definitive treatment, yung talagang treatment na eksakto. Kasi kung kunyari pagkain lang yan, gamot or iba, kasama na dito yung pag-iwas dun sa nag-trigger? Yung pag-iwas kasi mahirap, lalo na pagbata.
pagka sinabi lang natin na, ay, huwag ka kumain ng malangsa. Minsan, ang definition ng malangsa, iba sa akin, iba sa kanila. At saka, yun ang iniiwasan ko na ma-deprive sila nung pagkain nutritious dahil pinatigil. So, kailangan yon dinidetermine alin ang gusto mong ipabawas. Anong specific na food. So, hindi pwedeng lahat. Yung kalimitan, yun pa naman ang matataas sa Oo, protina. yes. Yung kung mga nutritional bata, value. paano sila mag-grow, paano magde-develop yung kanilang Yes. brain and so forth. Yeah. Yan. So, kailangan talaga, kaya ang specialista, very important, kasi tutulungan kayo na ma-determine ano nga ba talagang dapat kong tanggalin or hindi ko naman tatanggalin dapat. So, it goes for food or even yung gamot, lalo na sa matatanda, hindi natin pwede basta-basta tanggalin lahat ng gamot nila. So, kailangan very careful alin doon ang ise-select natin. Kasi hindi naman ibinigay ng doktor yon for nothing. So, Yes. basically, pwedeng baka sa puso ba yan? Ay, sa Diyos ko, altapisyon. So, oo. Okay. So, talagang dapat talaga, basically, iniimbestigahan, doktora. As in, Oo, private yeah. investigator mode kami. Now, doktora, pagkadating ng infection naman ng may problema, basically, so, at na-identify, so, bibigyan, depende kung para sa bibigyan ng antiparasitic, ganun bang, that's how we do it. So, depende rin sa kwento, no? Lalo na pagka meron palang history na nag-travel siya. Nagpunta siya sa lugar na merong kilala na mayroon mga parasites doon. Pero sa totoo lang, ang Pilipinas ay maraming parasites. Kahit Hindi mo saan na ka kailangan dito. lumayo, nandito. Tapos kumakain ka ng mga medyo hindi niluluto. Mahihilig Ay, sa sa mga raw. raw. O, ayan. So, yun yung mga ganong kwento na, ay, baka mayroong posibilidad, no? Kaya, yun, minsan nakikita natin sa stool exam, minsan meron tayong clue sa ating CBC, tumataas yung tinatawag na eosinophil. Oo, pagka nagpa-check kami ng IgE, yung antibody na tumataas rin, pati sa allergy tumataas, pero tumataas rin yan sa parasites. So, may mga clues. And then, pwede natin silang i-try na, tinatawag na empiric treatment, yung pag-try ng isang treatment para sa parasite and tingnan natin kung magre-resolve. Okay. So, talagang meron siya talagang parang flow chart. Okay. So, May meron kang algorithm. sunod-sunod Di ba? Algorithm. Okay. And yung isa pang na-mention nyo, yung sa autoimmune, yun ata ang medyo mahirap-hirap, doktora, no? Ang autoimmune, sa totoo lang, it's not yet super clear at all the aspects of yung urticaria na nakokos ng autoimmunity. May mga clues tayo. Halimbawa, gagawa ka ng mga antibody test. Yung pang-screen ng autoimmune, alam natin yung ANA. Ayan, di ba? Kasama yan. Tapos yung inflammatory markers, yung mga CRP, ESR. So all of that are part of it. Ginagawan rin natin ng ito, hindi ko alam kung hindi yata lahat ng tao ay familiar, associated ang urticaria sa thyroid antibodies. Oh. So yan, palagi ko yan pinapagawa kasi nakikita yan at saka dapat i-address pag may thyroid problem kasi very important Metabolism thyroid. kasi ang thyroid for You metabolism. have to attend to that, oo. So Thyroid parang gland. nag-signal lang yung urticaria. So, basically, urticaria, hindi siya yung mismong sakit. It just, gives us a sign na there's something going on and kaya ini-investigate. Yun pong autoimmune, by the way, when you say auto, is sarili. So, basically, ang nilalabanan ng yung immune cells, yung sa sarili mo. So, it depends. So, mahirap, kaya natin nasabi kanina. Well, okay, thank you, Doktora, for that very comprehensive explanation para mas naiintindihan, may deeper understanding na natin yung ating mga, mga viewers. Kasi, ang akala kasi sa urticaria, hindi basta Makati lang. Is it true or not? Makati siya, pero kailangan, bakit? You have to ask the question, why? That's very important. Okay, so during that time na nagagamutan, say for example, ang pasyente ay nag-okay na. So, does this come back? Or parang, can this be completely resolved pagkatapos naggamutan? Yung acute urticaria, yes, no? It can be gone. So, parang, Dok, bakit ako nagkaroon? Alam mo, mahirap tukuyin, pero malamang, meron ka siguro na sagip na virus. And, yung immune system mo also eventually will take care of it. And that's why, wala na siya. Tapos, nahuli lang, yung urticaria, pawala na rin. So, pwedeng, so, kinontrol mo lang yung symptoms niya. You didn't have to do anything, but your immune system eventually ay took care of it. Kaya, mawawala rin yun. Okay. Pero, Doktora, may naririnig tayong desensitization therapy. Kailan ginagawa yan, Doktora? Ang desensitization, yung sa drug desensitization, ang ibig sabihin yan, yung tao na may allergy sa drug,
hindi mo yan basta bibigay sa kanya kasi magre-react. Pero may mga specific types of reaction na pwede namin na i-induce yung tolerance. Pwede naming turuan ang immune system na huwag siyang mag-react adversely doon sa drug. Yun yung tinatawag na process of desensitization. So, yun specifically for drugs, ganyan. Yun namang... Drug-induced urticaria. Kung oo, or hindi lang urticaria, yung talagang allergy na may kasama pang iba-ibang reaction sa drug na yun. Sa drug-induced po. Yeah. Usually, doon tayo nagde-desensitize, no? Mga TB, drugs, yung mga aspirin, Pero ang hirap mga doon na, kasi antibiotics. for example, sa TB drugs, paano kung may TB? Diba ang hirap naman? One of the most tricky yan, sa totoo lang, yung pag may problema sa anti-TB drugs, una-una, isosort out muna namin alin dun. So, iba-ibang strategy. Yung iba kasi depende sa type ng reaction. So, hindi lang urticaria, meron palang liver injury. Sandali lang, you cannot even give that again. So, papasok yung second line anti-TB drugs. So, minsan hindi mo pwede ma-desensitize talaga. Hirap. Oo. So, talagang kailangan, lalo na sa mga nagkakaroon ng ganyang problema, mahalin natin ang ating mga allergologists. Kasi kailangan ng ganong, hindi kasi ang hirap di ba? Parang, you feel so helpless. Paano mo tutulungan tong isang pasyente? Yung dapat niyang kailangan niya na tulong, hindi po pwede sa kanya. Hindi ba, doktora? Ay, nako, I feel for them. Oo, for sure. naiintindihan din natin yan. Hirap. Ako, lalo na kunyari, bata pa, mga babies naman. Well, of course, hindi naman sa TB, di ba? But, though meron mga pediatric patients po na nagkakaroon ng COX infection. Pero, pag sa baby ba, ano ba yung pwede natin i-share sa yung mga nanay dyan na pag nagka-urticaria yung kanilang mga sanggol, yung kapapanganak lang, ano yung mga do's and don'ts? Pag sa mga ganyang very young, as a mom also, no, although not a young mom, but I understand, no, pag ganyan, wag na kayo mag-isip, dalhin nyo na sa pedya, wag kayong mag-self-medicate, wag kayong mag-Dr. Google, no, hanggat maaari dalhin kasi minsan hindi nyo alam anong nangyayari, hindi nakakasalita ang baby, hindi mo naintindihan kung nasasaktan ba siya or nangangati siya. So, you have to bring to your specialist, to your doctors para mas makita, matignan kung may infection sa tenga, yung pala magaang lalamunan, may infection. So, ibang-iba yung gamutan. Kaya, huwag kayong mag-hesitate. Pag bata, punta kagad sa doktor. Kung mahirapan pumunta ng doktor, na mention ko, antihistamine siguro, pero hindi nga lahat ng bata ay pwedeng bigyan ng antihistamines, lalo na kung napakalit na sanggol. So, you can try to relieve the itch, no? Siguro, meron tayong mga, minsan cold packs, cold compress to relieve it. Minsan, mga lotion na nakakapagpa-relieve. So, pero huwag kayong yung gamot, mahirap yon kasi may side effects, lalo na pagka yung mga steroids na wag. So, mas maganda yung hindi tayo, maging cautious tayo, So, padala talaga sa doktor, lalo na pag babies. Kaya dapat talagang bantayan natin hanggang sa, okay na sila, hindi mo ba? Okay, and salamat sa impormasyon, Doc, ha. Talagang dami natututunan tungkol po sa urticaria, and, I can feel kasi yung yung passion nyo dito sa inyong, pag-aalala sa mga pasyente, ganyan. You're very kind, nararamdaman ko, Doktora. And this time, ang dami pa rin pong haka-haka, di ba, Doktora, tungkol sa urticaria. Kaya, hindi lang sa balat ang dilinisin natin, pati na rin po yung mga maling paniniwala. Okay, so let's bust some myths. Dito lamang po sa Mythbuster. Okay, so dito natin iisa-isahin, Doc, ang mga kumakalat na paniniwala tungkol po sa urticaria or hives. Sasagutin niyo po ito, Doc, kung myth lang ba to o may katotohanan. Wow, sige. Okay, so kung myth ito, Doc, paki-explain po why, ha? Okay. Try my best. So, ready ka na, Doc? Ready. Okay, so kapag may urticaria ka, allergic ka na for life. Of course, myth yan kasi hindi lahat ng cause ng urticaria ay allergy. So, kailangan malaman natin kung ano yung trigger nun. Kasi kung hindi allergy, pwede nun mag-get over, di ba? O kaya, tsaka syempre, kung may mga sakit na connected doon, kailangan gamutin. Pag hindi mawawala. Yeah, okay. Kasi sabi niyo nga bukod, meron din mga irritants lang. Okay. Tanggalin natin yun. Pero you have to know what it is. Okay, ito, Doktora. Bawal maligo kapag may hives. Kawawa ka naman. Siyempre, myth. Kasi wala naman tayong kinalaman sa pagpapaligo kung may hives, no?
So, minsan nga maganda yon, lalo na kung meron ka palang nasagap, nasa katawan mo, yung mga higad. Ayan. Di ba? Minsan, so kailangan talagang make sure inspekin yung damit, tapos ligo ka para matanggal yung mga proteins siya na nakakakos ng hives. Oo, yun. So, hindi. Baka nagdadahilan lang para wag maligo. Baka. Baka pag di ka naman naligo ng matagal, yung katabi mo naman na magka-urticaria. Magkaka-urticaria, allergic sa'yo. Okay, just kidding. Okay. Ito pa, doktora, urticaria is contagious. So, nakakahawa ba ang urticaria? Hindi. Hindi siya nakakahawa. Except, ang nakakahawa kung ang cause niya ay infection. So, Mga bula-bulate, doktora. hindi, ubo sipon. Oo, Sipon. yung pala meron kang viral infection. Doon ka mahahawa. Yung urticaria, hindi mapupunta sa tao, pero yung ubo sipon ang pwede dito sa tao. Yes. Or ito sa mga bulate, fecal oral route, di ba, doktor? Oral fecal route. Oo, yun. Siyempre, kailangan talaga maingat sa pag-preparation ng food. Yeah, good hygiene. Hygiene talaga. always. Yeah. Pag nagpahid ng toothpaste or aloe vera sa pantal, mawawala agad. Siyempre, hindi. Okay? Kasi, again, depende sa cause ng urticaria mo. So, pagka pinahid mo lang yon, pwedeng masus yung pangangate, panandalian, pero talagang para mawala yung urticaria, yung cause, hindi. Stress lang yan. Arte lang ng balat. Ay, hindi naman. Kawawa naman. Kawawa. Masyado judgmental. At actually, na-study na yan, ang stress factor, quality of life ng urticaria ay comparable sa taong may heart problem. So, it's not a joke na kayo ay di makatulog dahil sa kate. Hindi ka na makatrabaho dahil sa kate at nag-a-anxiety ka na dahil nagwo-worry ka sa bakit ako nangangate. So, hindi. Huwag nating i-assume na nag-iinarte lang ang tao. Kita mo yun makikita mo yung pantal. So, kailangan maging kind at saka tulungan natin na magpa-check up. Kawawa naman yung stress. Lagi na lang siyang biniblame, doktora. Bugbog na yung stress. Oo. Ayun, mga kasambay. Malinaw na tayo, ha? Hindi po porke uso ang paniniwala ay tama na. Naku, so next time you hear these myths, you'll know better. Okay, maraming salamat po, Dr. Fatima Johanna Santos Ocampo, for sharing your expertise. But before we let you go, Doc, baka po may gusto kayong iwang paalala sa ating mga viewers. Okay, so ang masasabi ko lang is, pagka meron kayong ganyang nakikita na rash, no, kailangan talaga hindi natin siya ibabaliwala. At saka, kung pwedeng makonsulta na sa inyong doktor, magkonsulta na tayo. At alam nyo, ang mga doktor natin, pwede kayong ma-refer sa talagang mga subspecialist na talagang pwedeng i-test yung mga cause ng urticaria at yung talagang mabigyan kayo yung tamang gamot ng urticaria or yung cause ng urticaria. So, dito sa Makati Med, ang dami namin, marami kaming allergist, immunologist dito. You can contact the trunk line and they will direct you sa aming clinics. Kami lahat board-certified allergologists na member ng Philippine Society of Asthma, Allergy and Immunology or PSAI. Kami ay mayroong website. Pag kayo sa malayong place, you can find us doon sa www.psaai.org. May directory kami doon. Ayan. Thank you very much, Doktora, kasi talagang this interview was very comprehensive. Ang dami nyo na-i-share. Okay, very generous yung inputs nyo. And I'm sure maraming matutulungan ito na ating mga kababayan. Thank you very much, Doktora. And of course, for more information about their services dito sa Makati Medical Center, just visit their website at www.makatimed.net.ph. And you can also conveniently book an appointment online or reach your 24/7 hotline at 0288888999. So, 5 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. So, or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, right here at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. At mga kasambahay, mula po sa Makating Pantal hanggang sa mga triggers, sana po ay mas naliwanagan tayo sa kalagayang tinatawag na urticaria o hives. Kasi kahit po simple lang ang itsura nito, hindi ito dapat i-minimize dahil ang kutis ay reflection din ng ating kalusugan. But wait, hindi pa po dito nagtatapos, kaya huwag kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Doctors on TV.
Welcome back mga kasangbahay! Kanina'y napag-usapan natin kung paano nakakabahala ang urticaria o hives, lalo na kapag bigla na lang itong sumusulpot sa ating balat for no clear reason. Pero sa segment po na ito, sisilipin natin ng isang hindi masyadong napapansin pero sobrang relatable para sa ating kababaihan. Yes, mga beauty products mula sa foundation, lip cosmetics, skincare, perfume, hanggang sa mga pangkilay. Beauty o allergy? Minsan, ang pagandahan ay nauuwi sa pangangati at pantal. So, today on Women's Health, alamin po natin kung paano nagiging trigger ang cosmetics at paano rin tayo makakaiwas habang inaalagaan pa rin ang ating skin health. Please watch this. Magandang araw! Ako si Dr. Ana Aurelia Santos, isang dermatologist mula sa Capital Medical Center and a fellow of the Philippine Dermatological Society. Alam naman natin na marami sa ating mga kababaihan ang gumagamit ng iba't ibang beauty products mula sa makeup, skincare, hanggang sa hair care. Pero alam nyo ba na may ilang sangkap ang mga produktong ito na maaaring magdulot o magpalala ng urticaria o mas kilala bilang hives? Ano nga bang urticaria at ano ang tamang paraan ng pag-manage kung ikaw ay magkakaroon nito? Tara't alamin natin kung paano mapapanatili ang ganda ng hindi nako-compromise ang kalusugan. Dito lang sa Women's Health. Ang urticaria ay karaniwan na tinatawag na pantal or tagulabay na pabigla-biglang lumalabas sa ating balat. So, ang itsura po nito yung mga mapula na mga nakaangat na mga rashes sa ating katawan. Usually, ang mga sanhi nito ay reaction sa insect bite, sa mga gamot, and some cosmetics also. Ang pagkakaiba nito sa example, contact dermatitis na nakukuha naman sa mga cosmetics or mga detergent, ang cosmetic dermatitis naman ay mga butlig, makati din, at pwedeng magkaroon ng mga blisters o mga tubig-tubig na rashes. Allergies are more common in women because they use more cosmetics. Alam niyo naman po tayo mga babae, very open and very excited to try all the new products. Fragrances and preservatives na usually nakikita po sa mga cosmetics most commonly cause allergic reactions. Usually, we have the bottle of the product. We check the ingredients list. It is also important to do a patch test if you have sensitive skin. So usually, synthetic and natural fragrances are among the top triggers for contact dermatitis and urticaria. According to studies, 30 to 40% of cosmetic-related allergic reactions are attributed to fragrances. Common allergy causing are fragrance, formaldehyde-releasing agents, and methyl isothiazolinone are frequent culprits. Paraben, which is a preservative, although generally safe, may be associated with allergic reactions, especially in those with sensitive skin. For hair dyes, we have a chemical called PPD. They can cause hives or urticaria and contact dermatitis. We can also see in sunscreens like oxybenzone and avobenzone, pwede rin sila mag-cause ng allergic reactions, including urticaria. Ang paggamit ng maraming produkto at pag-layer ng mga iba-ibang produkto ay nagpapataas ng potential allergens at irritants sa ating balat. This can weaken the skin barrier and mas madaling magkaroon ng allergy ang tao. All of which contribute to a higher risk ng pagkakaroon ng urticaria. We have actually different kinds of skin types. First, we have sensitive skin. Ang mga sensitive skin ay pinaka-prone na magkaroon ng mga allergic reactions at mga pantal. Easily irritated by fragrances, preservatives, and harsh ingredients. They are the skin types most likely to develop contact dermatitis or urticaria. Next, we have dry skin. So, ang dry skin naman yung parang tuyong-tuyo yung ating balat.
usually compromised skin barrier. Ibig sabihin nito, mas madali niyang pinapapasok yung mga allergens at irritants na pumasok sa ating balat at nagkakaroon ng reaction. So, usually, nag-react sila sa mga alcohol-based products or exfoliants. Nagkakaroon ng mga rough patches or redness kahit hindi full allergic reaction. And the third type, we have oily skin. So, usually, ito yung skin na pwedeng paglutuan ng itlog, no? Because nagiging mamantika na. Generally, more resilient ang oily skin, but it's not immune to reactions. Sensitive sila sa mga comedogenic ingredients. So, these are ingredients na nagpo-form ng clog sa ating pores. So, usually, they can experience mga pimple-like rashes na can be mistaken for allergic reactions. Example, ikaw ay gumamit ng lotion at nagkaroon ka ng rashes or mga pantal sa balat, ano ang gagawin? Number 1, stop using the product. Discontinue use immediately at itabi to prevent further exposure. Pwedeng hugasan ng affected area with lukewarm water and mild soap para matanggal ang residue. And iwasan kamutin dahil ito ay makaka-worsen ng irritation at magli-lead to infection. Number 1, if yung mga rashes natin kumalat or dumapo na sa iba't ibang parte ng katawan. Kapag tayo ay nahirapang huminga or may pamamaga na nagkakaroon sa mukha or sa lalamunan, this could indicate a serious allergic reaction and emergency care is needed. And if the symptoms persist for more than a few days, magpatingin na po tayo sa ating friendly dermatologist or allergologist. We have organic products. They are natural but not always gentle. Organic products usually contain fewer chemicals and they reduce nila yung exposure to artificial additives. And they may appeal to those seeking eco-friendly or cruelty-friendly options. However, natural ingredients like essential oils or yung mga plant extracts can cause allergic reactions or irritation. And organic isn't always regulated sa ating cosmetics, so labels can be misleading. Are paraben-free products safer? They may be gentler for those with sensitive skin or for those prone to allergies. But removing these parabens don't always guarantee safety because yung alternative preservative can cause reactions or may be less effective. Here are important reminders for women who use beauty products lately. When in doubt, patch test new products or use a thin layer only. What can work for others sa mga ating kapitbahay, sa ating family members, may not necessarily work with you. There is a possibility that your skin can react to it, especially if your skin is sensitive. Look beyond the labels. Be familiar with ingredients and consult a dermatologist if needed. Sana po ay nakatulong ang mga tips at information na na-share ko today. Kung may mga katanungan pa kayo or gusto nyo ng personal na consultation, maaari kayong bumisita sa aking clinic sa Capital Medical Center. Ako po ay nandun every Thursday and Saturday, 10 a.m. to 12 noon at room 1003. Muli, ako po si Dr. Ana Aurelia Santos, isang board-certified dermatologist. Tandaan po natin, lalo na sa ating mga kababaihan, that our health matters. Stay glowing, mga kasangbahay! Ayan, mga kasambahay, naku, sa panahon po ngayon, tiis ganda nga ba talaga? Pero naku, gaya ng sabi ng mga espesyalista, you don't have to suffer for skincare. Alamin po natin ang ingredients, basahin ng labels, and listen to your skin kasi hindi lang ito tungkol sa itsura, kundi pati na rin sa ating kalusugan. Kaya next time na magta-try ng mga bagong produkto, patch test muna ang dapat gawin. And of course, maraming salamat po sa inyo mga kasangbahay na tumutok mula umpisa hanggang dulo. Gusto ko rin pong pasalamatan ng mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa aming public service mission, Kuya Daniel Razon.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success. And of course, binabati din natin si VP Nolly, VP Bong, VP Ruth, VP Joseph, VP Jerry, ang Doctors on TV production team, ang Public Service Department at ang KDR Group of Companies. And binabati ko rin yung aking kambal, si Iyo and si Yahay, belated happy birthday. And also, hi kay EJ, hi kay Dr. Elaine at sa mga pasyente po natin sa Barbacabodil Health and Wellness Center. And also, greetings go to Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney, sa mga taga Pinnacle Robotics headed by Sir Red, he's on. And hi kay Tita Leti Duarte and kay Deng. And Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And of course, Doctors on TV would like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, corner Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact them through their trunk line numbers 02-8372-3825 or 02-531-85100 or through their mobile numbers 0919-069-1890 and 0919-069-1891. You may also visit their website www.capitalmedical.com.ph. And also thanks to Soc Sargent General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Doctors on TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. At kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share sa mga kaibigan ninyong health enthusiasts, pwedeng-pwede. Just visit our social media pages at www.facebook.com/doctorsontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTVnews and rescue para po lagi kayong una sa health info. At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, 9 a.m. dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barbacabodil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na tumutok sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa ating kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barbacabodil at lagi pong paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a stronger heart. Located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at Aya Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindesont Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbacabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact
317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,